para parcel tayo dito sa may Sebmor Marcos Alvarez. So syempre ang ibabahad sa akin dito ni tracking, may kalayon dito sa Metro Manila. Ang babahad sa akin ni tracking 1 pack. Good morning po mga kaibigan, mga kasama, time check. Ayan po, 7:30 po ng umaga. Bali, narito po ako ngayon sa Las Piñas. Ayan po, bali dito po yung pinaka area ko po ngayong araw na ito sa pagde-deliver dito sa tracking. At syempre mga kaibigan, yan, makikita ko sa inyo yung yung i-deliver ko rito sa may Sebmor Marcos Alvarez. Yan, ito yung pinaka first drop po. Yung i-deliver ko po rito, yung mga hygiene, yung mga Lysol item po. Yung po yung mga product po na i-deliver ko po rito. Yan po, bali makita po na nyo sa likod ko. Yan, yan po, mga Lysol item. At syempre 7:30 na po mga kaibigan. So nakapila na po ako sa receiving area ng Sebmor. Bali nagpalista na ako kay card at maya konti siguro tatawag na ako, pero may marami na nauna sa akin kasi 7:30 na po ng umaga. Bali marami na nakapila mga delivery, mga katulad mga L300, yan, mga van. Pakita ko sa inyo ayan, delivery din po yan, yung van na yan, yan. Yan, tapos meron pa hurit sa gilid ko yan, mga L300, yung pa, nakapila po. Kita ho ninyo. Ang dami ho yan, may truck pa doon sa gilid ayun, nakita nyo. So, madali sabi, di lang po ako nagde-deliver dito sa Sebmor. Marami pong truck o van o tracking nakakasabay ko sa pagde-deliver dito sa store na to. Kumbaga, baka ilang oras pa akong mag-aantay rito bago tawagin kasi first come first serve. Syempre, di ba, pila. Tanghali na ako dumating dito mga 7:30 na. So, pero talaga siguro 2, 4 mga pansampu ako, ganun. Hindi naman lalagpas ron kasi 2, 4, 6, 7, 8 meron pa dalawa ron. Panlabisa siguro ako. Yun, mahirap. Marami na ako na sa akin, siguro bababa na 2 hours dyan ang pag-aantay ko bago tawagin. Pag minalas-malas 2 to 3 hours yan, 3 hours bago tawagin, bago ako mag-deliver o magpa-receive ng deliver ko rito sa Sebmor sa may Marcos Alvarez, Las Piñas po. Yun po. At syempre ito yung pinakataw sa yung item sa likod ko. Yan po yung pinaka second drop ko na pagde-deliver dito sa may Las Piñas din po siya. Sa harap ng Las Piñas sa Pote Avenue area. So yun yung second drop ko, SM Hypermarket Las Piñas. Kasi 2 drops lang po ako ngayong araw na to At syempre yung sabi ko sa inyo na ito yung first drop po, yung deliver ko naman po, niready ko na, nilagay ko na sa pushcart para pag once na tinawag ako ng checker o ng gwardiya, pushcart ko na lang po, itutulak ko na lang po papalapit dun sa area ng receiving ng Sebmor. Ito pakita ko sa inyo Ayan po. Ayan kita ba? Ito. Ito yan, 10 box lang po yan. Siyempre kasama din pag binuksan mo kasi kailangan buksan yung box. Okay, yun po mga kaibigan, kita nyo, yun yung first drop ko. 10 box po, 10 boxes na di-deliver ko dito sa may Sebmor Marcos Alvarez, Las Piñas. Yun po, bali yung sa second drop ko naman po,
ang i-deliver ko doon 14 box naman po doon. So after neto diretso ako doon, bali 2 drops na po ngayon. Siguro before lunch o after lunch ako matatapos. 2 drop lang po yun kasi ang dami po na nakasabay kong magde-deliver din po din sa store na to doon pa kaya sa SM Hypermarket, malamang marami din doon. Di kaya mga malalaki, mga bandem, minsan may truck din nagde-deliver, so sobrang daming karga nila o di-deliver, so gante na naman ako nilang oras doon. Pero gano'n po talaga ang pagbiyahe dito sa trucking pag magde-deliver ka, tiyagaan po talaga. Sabi nga nila, pag may tiyaga may nilaga, di po ba? So waiting tayo, natawagin ng checker o guardia para parcel tayo dito sa Miss Seymour Marcos Alvarez. So syempre ang ibabahad sa amin dito ni tracking, may kalayon dito sa Metro Manila. Ang babayad sa amin ni tracking 1,750 pesos. Yan po, Las Piñas area. Paano kung medyo malayo-layo pa rito? Syempre ibang rate po yun. Kaya sabi ko depende sa area po ang bayad ni tracking dito sa pagdi-deliver namin. Okay, yun lang po mga kaibigan, sinare ko lang po sa inyo kung paano po kitaan dito sa tracking. Las Piñas area, 2 drops 1,750 pesos. Okay, yan po. Ano pa ba? Yun lang. Napapakita ko sa inyo. Yun lang po yung may share ko po sa inyo sa pagbabiyahe ko dito sa tracking. Meron pa nga dito yan, pagka sa amin, sa tracking po namin, pag once na maaga ka natapos, halimbawa 2 drops ka lang, hindi ka, minsan may 1 drop. Pag maaga ka natapos, pwede ka pa bumalik sa warehouse, pwede ka pa pumick up para may biyahe mo. Kumbaga same day delivery. Pag once na pick up mo, deliver mo kaagad. Kasi yung mga store naman po, mga Seymour, yan, minsan alas 3, alas 4, minsan pa alas 5 Ganun po kung magsara o mag-close o mag-cut off ng delivery o receiving nila. Yan, may cut off time. Minsan naman po pure gold ang alas 2 lang, sa alas 3. Kumbaga kaya pa i-deliver yun, kaya pa pumick up and ibiyahe, same day delivery. Kung may deliver nyo po yun pang second trip, di banlaki po, di po ba? Kung 1,750 plus 1,750, di 3,500, di po ba? Ganun po ang kita dito sa tracking. Pwede ka bumalik sa warehouse para pumick up for second trip. Kaso di ko alam kung ano oras ang matatapos ang haba ng pili. So di ko sure kung makaka-pick up pa for second trip. Kasi kung kaya naman, bakit hindi? Syempre, pera yun, di ba? Pagkakitaan yan para medyo lumalaki yung kita natin sa isang araw pagka naka-second trip. Tinan mo, 3,500. Tapos pakas ka lang ng 500. Di may 3,000 ka na. Di po ba? Okay, mga kaibigan, makasama. Yun lang po, na-share ko sa inyo, mga kaibigan, kung paano kitaan dito sa tracking. Ganun po ang diskarte. Okay? Mga kaibigan ko dyan, mga kasama, kapwa akong driver, lalong-lalo po sa tracking, lagi po tayo mag-iingat sa ating mga biyahe. Ayun nga, sinabi ko kanina, kapag may tiyaga, may nilaga. Kasi nakakainit din maghintay pagka mahaba pila, di po pa. At tiyaga lang po talaga. Okay? Mag-iingat po tayo sa ating mga biyahe. Yan. Keep safe and keep on driving.